Buong mundo napawaw. At this time, hindi dahil sa upset, hindi dahil sa isang shocking win, kundi dahil sa real, tangible reward ng sakripisyo. Si Alexandra Ala, matapos ang kanyang campaign sa Miami Open 2026, umuwi na may dalang $105,720, halos 7 million pesos, at doon nagbago ang usapan. Dahil hindi na lang ito tungkol sa performance, kundi sa patunay na ang isang Filipina ay kumikita, umaangat, at nagtatagumpay sa pinakamataas na level ng tennis. Hindi man niya naabot ang semifinals ngayong taon, ang kanyang pagdating sa round of 16 ay may kasamang bigat. Hindi ito simpleng okay lang result. Ito ay confirmation ang ginawa niya noong nakaraang taon ay hindi aksidente. Ito ay consistency. Ito ay presence. Ito ay pagiging bahagi ng elite conversation. Sa isang tournament kung saan ang bawat match ay laban ng pinakamagaling sa mundo, nandoon siya, lumalaban, nananalo, at yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan ang maglalambing po kami na sana ay share ninyo ang aming video, ay click ang like and subscribe button at pati na rin ang notification bell. Salamat po. Nagsimula ang kang Miami journey na may kasamang pressure. Hindi na siya unknown, hindi na siya wild card na walang expectation. Siya na ngayon ang seeded player, ang may pangalan, ang binabantayan. At sa ganitong sitwasyon, mas mahirap mag-perform. Pero ano ang ginawa ni Alex? Ipinakita niya na kaya niyang panindigan ang bagong identity niya. Panalo laban sa solid opponents, kumpiyansa sa bawat galaw at isang aura na nagsasabing, I belong here. Sa grandstand, ibang klase ang eksena. Hindi lang ito typical tennis crowd. Ito ay parang mini Pilipinas. Flags everywhere. Sigawan sa bawat puntos. Energy na ramdam kahit sa screen. At doon mo makita, hindi lang siya naglalaro para sa sarili. Dala niya ang isang buong bansa. At sa bawat rally, sa bawat panalo, mas lumalakas ang koneksyon na yon. Natapos ang run niya sa round of 16, laban kay Karolina Muchova. Isang mahirap na laban, isang reality check. Pero huwag maliitin ang resulta. 120 ranking points pa rin ang nakuha niya, critical sa kanyang position sa WTA rankings. At higit sa lahat, ang prize money na kanyang nakuha ay hindi lang numero. Ito ay simbolo ng bawat oras ng training, bawat sakripisyo, bawat laban na pinagdaanan niya mula junior days hanggang pro tour. Kung babalikan natin ang nakaraang taon, mas malalim ang run niya. 390 points, mas malaking impact sa rankings. Pero ang kwento ngayon ay iba. Hindi na ito tungkol sa isang breakout moment. Ito ay tungkol sa sustained success. Sa mundo ng tennis, mas mahirap manatili kaysa sumikat. At si Alex, malinaw na pinapakita, nandito siya para manatili. Sa social media, agad sumabog ang reactions nang lumabas ang balita tungkol sa kanyang earnings. Hindi lang simpleng congrats ang makikita mo. Ito ay halo-halong emosyon, shock, pride, inspiration. Maraming Pinoy ang hindi makapaniwala 7 million pesos sa isang tournament lang. Pero kasabay ng gulat, may malalim na appreciation dahil alam nila kung gaano kahirap makarating sa ganitong level. May mga fans na nagsasabing ito ang tunay na reward ng lahat ng paghihirap niya. Yung mga early mornings sa training, yung mga tournaments na walang spotlight, yung mga sacrifices na hindi nakikita ng publiko. At ngayon, nakikita na nila ang resulta. Hindi lang sa scoreboard, kundi sa buhay niya. Internationally, iba rin ang reaction. Maraming fans ang impressed sa bilis ng growth niya. Isang 20-year-old na Filipina, competing and earning at a 1,000-level event. Hindi ito maliit na bagay. Sa isang sport na traditionally dominated ng Europe at US, ang pag-angat ni Alex ay fresh, exciting at inspiring. At dito nagiging mas malalim ang impact niya. Hindi lang siya player, siya ay bridge. Siya ang nagdadala ng bagong audience sa tennis. Siya ang dahilan kung bakit may mga taong ngayon lang nanonood ng WTA. Siya ang nagbibigay ng dahilan para sa isang batang Pilipino na mangarap ng mas malaki. Habang nagaganap ang tournament, ramdam mo rin ang anticipation ng fans. Hindi lang sa results, kundi sa progress. May mga nag-aabang hindi lang kung sino ang mananalo, kundi kung paano siya lalago. At kahit natapos ang run niya ng mas maaga kaysa sa inaasahan ng iba, ang overall vibe ay positive. Dahil sa totoo lang, panalo pa rin ito. Panalo sa experience, panalo sa exposure, panalo sa confidence, at panalo rin sa financial side. Si Alex mismo, based sa kanyang post-tournament demeanor, ay puno ng gratitude. Hindi siya nag-focus sa pagkawala ng points o sa pagkatalo. Ang focus niya ay sa natutunan, sa support na natanggap at sa journey na patuloy niyang tinatahak.
At yun ang dahilan kung bakit lalo siyang minamahal ng fans. Dahil hindi lang siya magaling, totoo siya. At sa X at iba pang platforms, ramdam mo ang collective emotion. May konting lungkot, natural lang yun. Pero mas malakas ang pride. Mas malakas ang paniniwala na ito ay isa lamang hakbang sa mas malaking kwento. May mga nagsasabing fighter siya at tama sila. Dahil kahit may pagbaba sa rankings, mula number 29 pababa sa paligid number 45, hindi ito failure. Ito ay bahagi ng sistema. Ang mahalaga, nananatili siya sa top tier. At sa bawat tournament, may pagkakataon siyang bumawi, umangat at magpatuloy. Sa labas ng court, hindi rin matatawaran ang impact niya. Sold-out crowds, viral highlights, engagement na kayang tapatan, minsan lampasan pa ang ibang top players. May mga fans na tinatawag siyang WTA jackpot. Hindi lang dahil sa performance, kundi dahil sa personality. Humble, articulate, relatable, at higit sa lahat, genuine. Sa Pilipinas, ang epekto ay ramdam sa bawat sulok. Watch parties na parang fiesta, families na sabay-sabay nanood, mga batang nagsisimulang mangarap. At sa bawat isa sa kanila, isa ang mensahe. Kung kaya niya, kaya rin natin. At yun ang tunay na legacy na binubuo niya. Hindi lang trophies, hindi lang rankings, kundi inspiration. Isipin mo, isang batang Filipina na nagsimula bilang wildcard, ngayon kumikita ng milyon-milyon sa world stage. Hindi lang ito personal success. Ito ay national moment. Ito ay proof na ang Pinoy talent ay kayang makipagsabayan sa pinakamataas na level. At habang papunta siya sa susunod na kabanata, ang clay season, ang Linz Open, ang French Open preparations, dala niya ang momentum ng Miami. Hindi lang sa laro, kundi sa mindset, sa kumpiyansa, sa paniniwala. Maraming analysts ang nagsasabing ito pa lang ang simula ng mas malalaking bagay, mas malalim na runs, mas malalaking prize money, mas mataas na rankings. At kung pagbabasehan ang trajectory niya, hindi ito imposible. Dahil si Alex ay hindi na lang racing star, siya ay force na. At sa huli, ang 7 million pesos na to ay higit pa sa pera. Ito ay simbolo ng lahat ng pinagdaanan niya. Isang paalala na ang bawat sakripisyo ay may kapalit, na ang bawat laban ay may bunga, at na ang bawat pangarap kapag sinamahan ng sipag at puso ay kayang maging realidad. Kaya buong mundo, tumingin kayo. Dahil ang Filipina na to, hindi lang basta umaangat. Nag-iwan siya ng marka. At kung ito pa lang ang resulta ng isang round of 16 finish, ano pa kaya ang darating kapag mas lumalim pa ang kanyang run? Grabe Alex, 7 million pesos reacher. Pero higit pa doon, mas mayaman sa experience, sa respeto, at sa pagmamahal ng fans. Ito ang kwento na patuloy na sinusulat. At ang susunod na kabanata, mas malaki, mas matindi, mas nakakagulat. Handa na ba kayo?